Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano tayo mag-rewind ng 4-poles delta connection. Para lubos nyong maunawaan guys, alamin natin yung diagram, pati ang connection. Gaya ng sinabi ko nung nakaraang video natin, dapat bago natin baklasin ang ating motor, i-check the data natin. I-check the data natin, kunin natin lahat ng data, tapos isulat natin to bago natin baklasin ang magnetic coil ng ating motor. Ganun ang technique sa pag-wiring guys. Pero bago ang lahat, pag-aralan muna natin to kung anong ibig sabihin nitong letters ABC, ABC, ABC. Ang letters natin guys, nagtuturo yan na lahat ng connection ng A magkakasama, lahat ng connection ng B magkakasama, lahat ng connection ng C magkakasama, no? Ito kasi guys, meron akong ginawa dito na ibang pattern na sinagregate ko na lahat ng letter A, lahat ng letter B, at lahat ng letter C. Ano namang ibig sabihin nitong numbering? Itong numbering guys, ito ay sa electrical numbering sa ating motor rewind. Ang ibig sabihin nito, mayroon siyang intervals of 3. Nag-umpisa ka sa 1, ang kasunod niyan 2, 3, 4, ito 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ito na siya, no? Bali, mayroon siyang intervals of 3. Sa number 2 naman, 3, 4, 5, itong 5. Tapos 5, 6, 7, 8, 8. Sa letter B, no? 9, 10, 11. Ito na yung 11. Ito na rin dito, guys, oh. 2, 5, 8, 11. Sa C naman, 3, 6, 9, 12. Basta lahat yan, mayroon siyang intervals of 3. Ang tanong naman dito, anong ibig sabihin ng 4-pole sa ating motor rewind? Base na rin sa aking experience, guys. Pag 4 na wire na magkagrupo, ang ibig sabihin yan, 4 poles. Kung makikita natin, no? 4 na wire na magkagrupo, 4 poles yan. Pag 2 wire na magkakagrupo, ibig sabihin 2 poles. Pag 6 na wire na magkakagrupo, ibig sabihin yan 6 poles. Hanggang so on. Base na rin sa previous video ko guys, tinalakay natin tong checking the data. Pero ulitin ko ulit. Ang ibig sabihin nitong size of wire, kumuha tayo ng wire gauge. Gaya nung sa previous video ko, mayroon akong in-upload doon about sa size of wire. Wire gauge ang ginagamit dito. I-check mo itong size of wire. Ang coil span guys, yung coil niya, kung ano ba ang counting niya, 1:2, 1:3, 1:5. Ito, set up to sa slot ng ating magnetic coil. Itong coil span, ang ibig sabihin yan. Itong coil group naman, ang ibig sabihin kung ilang grupo ng coil ang ating pag-rewind sa ating motor. Bali ito sa guys, 4 na grupo, no? 4 ng letter A, 4 ng letter B, 4 ng letter C. Type of winding, ang ibig sabihin yan, ito ba ay lap winding, semi-lap, or concentric winding, universal winding, mayroon din sila tinatawag na basket winding, and so on. Number of turns, ang ibig sabihin yan, kung ilang turns ng ating magnetic wire or magnetic coil sa ating motor. Yun ang ibig sabihin ng number of turn sa ating magnetic coil sa ating motor. Yun ang ibig sabihin ng number of turns. Number of group, ilan ba na magkagrupo ito? Ibig sabihin nitong number of groups guys, bali 4 na magkagrupo, no? Bali 3 grupo ito. Pero 4 siya na magkakagrupo. Sa 3 grupo, 4 ang magkakagrupo sa letter A, letter B, at saka letter C. Yun ang ibig sabihin ng number of groups. Number of poles, ilang poles ba ito? Ito ay 4 poles dahil 4 na magkakagrupo, gaya ng sinabi ko kanina, 4 dito, 4 din dito. Yun ang 4 poles. Number of slots, ilang slots ba ito dito sa loob ng motor? Kung ito ba ay 24 slots or 36 slots, dapat ilista mo yan. Number of elements, ang ibig sabihin ng number of elements sa paggamit mo sa iyong pag-rewind sa iyong magnetic coil. Kung single elements ba yung magnetic coil na ginamit mo, single coil lang ba o double coil, yun ang ibig sabihin ng number of elements. Tapos ang connection type, anong connection ba ito? Ito ba ay Y or ito ba ay delta? Pag ma-check mo na ito lahat guys, makopy mo na, pwede mo nang baklasin ang motor. Ready to rewind. Itong polarity natin guys, no, kung makikita natin, ang ibig sabihin yan, nagtuturo ito about sa magnetism. Nag-indicates ito about sa magnetism sa ating connection. Ang ibig sabihin nitong polarity na ito na ganyan, ang arrow niya, ibig sabihin ito yung beginning dito, ito naman yung ending. Pag gano'n naman ang polarity guys, baliktad, ibig sabihin ito yung beginning, ito yung ending. Lahat ng may arrow, yan ay ending. Lahat naman ng walang sign na ganito, oh, lahat yan ay beginning. Ang connection ng ating motor guys, lagi nating tatandaan, ending, beginning lang. Ending, beginning, ending, beginning. Yun ang pag-connect ng ating motor. Ngayon guys, dito tayo magko-connect, no, sa easiest way. Dito kasi masyado tong hindi masundan ng mga baguhan kung ito ang sundan natin. Dito na lang tayo sa pinaka-easy na connection. Kasi dito kasi guys, lahat naman ng magkagrupo na letter A, magkakasama yan sa connection. Letter B, magkakasama sa connection.
Letter C, magkakasama din sa connection. So, dito na lang natin i-connect. Ang letter A, guys, ang number 1 natin, no? Ito ang sundan natin, number 1. Ito na yung line 1 natin. Line 1 ito, guys. Ngayon, ang connection nito, guys, ending beginning lang, no? 1 to 4. Ending beginning. Ang ending ng 1, i-connect natin sa beginning ng 4. Ito kasing arrow, ito yung ending, ito yung beginning, no? Ito naman yung ending, ito naman yung beginning, no? Ending, beginning ang connection. Ngayon, okay na, na-connect na natin. Ang kasunod naman, gaya ng sinabi ko, ending, beginning pa rin, no? Ito naman yung ending niya, no? Ending, at saka beginning ng 7. I-ganon lang natin. I-connect natin dito, no? Ending, beginning. Tapos ngayon, ito naman, ending, beginning naman, no? Sa number 7, ending, beginning lang. I-connect natin dito. I-ganon natin. Ito yung ending ng number 10 natin, no? Magkakakonekta sa line 2. Isaggregate lang natin to, guys. Ilagay muna natin dito, no? Ilabas muna natin to. Dito naman tayo sa line 2, no? Ito, guys, direct ka agad to, line 2. Ending, beginning, no? 2 at saka 5, no? Ang ending ng 2, ikabit natin sa beginning ng 5. Tapos, ang ending ng 5 naman, ending, beginning lang kasi ang connection, ending, beginning. I-connect naman natin ang ending, i-connect naman natin sa beginning ng number 8, no? Beginning ng number 8. Ang kasunod naman yan, ending naman ng 8 at saka 11. I-ganon lang natin. Tapos isaggregate natin to. I-ganon lang natin. Ilabas lang natin to, guys. Ito naman, guys, ay line 3. Line 3. Ganun pa rin, ending, beginning pa rin, no? Ending ng 3, i-connect natin sa beginning ng 6. Ending ng 6, i-connect natin sa beginning ng 9. Tapos ending ng 9, i-connect natin sa beginning ng 12. Ilabas lang natin to. Ngayon, ang connection dyan, guys, para sa ating line 1, itong line 1 na ito, ang beginning ng 1 at saka ending ng 12, no? Beginning ng 1 at saka ending ng 12. So, ito kasi yung ending ng 12. I-connect natin to dito, no? Dito na lang natin to padaanin. Beginning ng line 1 at saka ending ng 12 connected together para sa delta sa line 1. Ang line 2 naman natin, beginning ng 2 at saka ending ng 10. Beginning ng 2, ito siya, at saka ending ng 10. Itong 10 natin, no? Ikabit natin dito. Dito na lang natin padaanin. Beginning ng 2 sa line 2, tapos ending ng 10, no? Beginning ng 2, ending ng 10. Ang sunod naman, guys, ito namang line 3 natin, no? Line 3 natin. So, ibig sabihin, beginning ng 3, ending ng 11. Beginning ng 3, no? Ending ng 11. Ito na yung delta connection natin. Kung sa Pilipinas, 440 volts. Kung sa Middle East, 380 volts. Ito na yung resulta sa wiring natin sa delta. Dito sa toppings ng ating 3-phase motor. Sana, guys, nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.